Hi guys! Welcome back to Tar Page Philippines. And sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for April 8 to 14 para sa mga kaibigan po natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Capricorn. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Now, kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo, bahala ka. Kidding aside. Dahil sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito para malaman nyo kung para saan ba to, paano mo makukuha, at syempre, paano mo maximize yung hatid na blessings nito. Ayan, so, tandaan din natin ha, yung readings na gagawin natin. They are for guidance purposes. May free will ka, so gamitin mo ito ng maayos. So, kung naghanap ka naman, gusto mo magkaroon ng private reading, o may mga spell works kang kailangan, like prosperity spell, ganyan, banishing, message mo ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa description sa baba ng ating video. So, kamusta ka naman ba, my good friend Capricorn? Tingnan na natin. Okay, so meron tayong 3 of Cups, tsaka no place like home. Ayun, so, Capricorn, wag masyadong papadala sa emotions ha. Andoon na yes, you want to expand. At andoon yung moment of expansion is binibigay talaga sa'yo ng universe ngayon. So, itong mga expansions na to, it could be career-wise, finances, or it could be travel. Maraming klase expansion to nakikita ko. Pero andun yung punto kasi na you need to also learn to go back to the roots. Bumalik ka doon sa kung ano yung targets mo. Ano yung mga bagay na yung dahilan. Kumbaga parang ganito yung nagtatrabaho, parang nagtatrabaho ka hindi para maghanap ng barkada doon. Nagtatrabaho ka kasi kailangan mong kumita. 'Di ba? Go back to the basics tayo. Kumbaga andun na gusto yung roots mo, sinasabi ng cards dito, is one of the things na kailangan mong dapat bigyang pansin. Now, yeah, andun yung punto na nag-expand nga ako, Aero Sabi ng universe, I need to explore. Yes, that's correct. Pero 'di ba, sabi nila, yung hindi ka makakapunta sa paroroonan kung hindi ka marunong tumingin sa iyong pinanggalingan. Learn how to appreciate where have you been. Kumbaga, andoon na balikan mo ano yung mga main targets mo, ano ba yung purpose mo noon that time? Ano ba yung ninanais mo that moment? What was your desire? Ano yung drive? Ayun yung hinap kong word. Ano yung drive mo that time? Ano yung nag-push sa'yo para i-pursue mo yung mga tina-target mo ngayon? And it will all go back to the core of your heart. You will need to go back to the main you. You will need to go back to that moment na kung saan, ito yung hinahanap ko. Ito yung dahilan. And you need to also, alam mo yung punto na, alam mo, matuto ka din magsalita this week, Capricorn. Magbigay ka ng opinion. Marami ka naman opinion talaga pero minsan hindi ka lang, nagtatago ka sa ginagawa mo kasi house of career nga kayo So, nagtatago ka sa nagtatago ka masyado. So, speak up. Sabihin mo yung mga kailangan mo sabihin. Ibulalas mo yung mga kailangan mong ibulalas. Masakit kang magsalita, pero minsan kailangan kasi para mas marinig ka at maintindihan ka nila. All we have here is your crossing. Queen of Swords, tsaka the tribe. Kaya mo naman di ba mag-isa? I mean, kumbaga individualistic ka namang tao na kahit na ikaw lang yung gagawa ng isang bagay, magagawa mo. Alam mo, don't be afraid na gawin yon. Huwag kang matakot na you will be doing it. Andun kasi yung sinasabi din ng cards nung cards na you need to make sure itong crossing mo kasi na minsan kasi kailangan mo mag-explore on your own. Minsan kailangan mo ng
Kumbaga, ito na yung nafe-feel mo, ito yung kailangan kong gawin, ganyan. Alam mo sa universe galing yun eh. Push. Huwag kang matakot. Push. Wag kang kabahan na ika-grab yung opportunity. Sa'yo yun. Nilaan yun para sa'yo, hindi sa iba. Huwag ka maghintay na, huwag ka na maghintay ng sign. Baka mahampas ka bigla na no parking sign ng universe, maaning kang bigla. And remember, ang opportunity, yung description niya, yung ano siya, yung pinost ko sa personal account ko sa Facebook, ang itsura niya is para siyang si Mercury na may pakpak sa paa, mabilis kasi din siya. Ang buhok niya nandito. Meaning na pwede mo lang hawakan ng opportunity pag nasa harapan mo na, pero kapag lumagpas, magdasal ka na magkaroon ka ng second chance. Magdasal ka na magkaroon ka ng another moment. Magdasal ka na payagan ulit ng universe na dumaan ulit yun sa'yo. Kasi once it passes you, it's gone. Once sa lumagpas yun, wala na. Once sa pag dumaan na, anganga na. Anganga. Kasi, kaya di ba may kasabihan, opportunity knocks only once. Totoo. Meron yun, God of Opportunities. Ano kasing, crown mo, yung Desire card mo. Nine of Cups and Thinker. Well, emotional fulfillment, understandable to, na gusto mo maging emotionally fulfilled sa mga ginagawa mo. Yung tinatawag nila may pride ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo, sa craft mo. Pero andun din kasi na siya pinapaalala ng cards na doon lang ba dapat ikaw na yung kailangan mo? Or andun ba din na kasi sinasabi din ng cards na iniisip mo din kasi minsan yung reaction, feedback ng ibang tao. Minsan kapatid, wag. Kasi ako ang basis ko, as long as hindi ko, ang isang bago ko gawin, isang bagay, hanggat wala akong sinasaktan at hindi ako nasasaktan, wala akong nilalabag na batas, bakit hindi? Pero kasi yung mga exemption, minsan pa nagsasabi ka ng totoo, masakit talaga. Ako pa naman, masakit din ako magsalita pa nagsabi. Para yung friend ko dati, sabi niya, bagay ba? I mean, itsura naman talaga niya, medyo malaki talaga yung tiyan niya. Babae, medyo malaki yung tiyan. Magsuot ka ba naman ng dilaw? Sabi ko, palitan mo, mukha kang Winnie the Pooh. Sakit, pero that's the truth. Pero kasi purpose ko nun, tama siya. Close naman kasi kami. Kaya kaya ko. So, andun kasi na you're seeking for emotional stability. Pero iniisip mo, ano may reaction ng tao pag nakuha yun? Isa lang kapatid. Isa lang ang pagpiliin mo. Kasi kung pareho mo sa alang-alang yun, ang mahihirapan ka to find the center, to find the balance. Ending nito, nga. Walang patutunguhan. Kumbaga, parang, yung tipo nakaganyan ka lang, hawak mo yung both sides, parang, hindi mo alam. Sometimes you need to let go one of them. And, pili mo yung sarili mo in the process. Ano ba na sinasabi ng base card mo? We have here is the Queen of Cups and number 36, come to the edge. Mag-play safe ka rin pala. Ayun. So, andun ka sa play safe mode. Parang pinipilit mo na dapat, kumaga, malalibra ka na doon tayo sa gitna. Hanap ta. Yung sinasabi nila, yun, common grounds or tinatawag na point of compromise. Pero at this point kasi, ang point dito, yung ikaw ang point. Hindi ba pwedeng, Capricorn na mag-take naman tayo ng tinatawag na leap of faith? Ang dami na nag-encourage sa'yo, na kaya mo to, pwedeng ganito, pwedeng ganyan, pinapakita sa mga possibilities.
Ano 'to, procrastinate ka na naman? Andoon na parang nagpapadala ka sa mga iniisip mo, try mong bitawan yung mga bagay na nagpapa-ano, na magnanakaw ng oras mo. Isa sa mga nagnanakaw ng oras sa'tin ngayon in this modern times, cellphone, tablets, computers. Try mo. Try mo naman na kumbaga yung sabi nga nila pinag-evolve din tao nakagano'n, eh. Eventually nakaganyan na tayo. Try mo naman iangat yung mukha mo, tingnan mo sa paligid mo, and try to galaw-galaw. Alam mo isang tip ko sa'yo, ito sa akin kasi since mag-isa ako dito sa Trinidad, nasa Trinidad na Benguet, na kapag yung tipong alam ko nagpo-procrastinate na parang, ano ba yan, 20 minutes na wala pa akong, hindi ako productive. Parang ni magtimpla ng kape, hindi ko ba na ginagawa, nakahiga pa ako for the cellphone. Literal, naliligo talaga ako kahit malamig. Magising lang yung diwa ko. Magising lang yung dugo ko. And then yun, nakakagalaw na ako. Gising na ang diwa ko. Hindi niya magkakape na ako, maglilinis na ako, magkatrabaho na ako. Gising na ako. Start your day with that. Try mo lang. And try to see yung differences nun. Kasi kailangan mo na lumabas talaga sa comfort zone mo eh. Galaw-galaw. Recent past mo, we have here the devil tsaka fork in the road. Well, you made some decisions and medyo at that time, sa mga past mo, pwedeng, hindi to recent past eh. Medyo malayo-layo na tong past na to eh. Yung mga naging decision mo hindi naging maayos, hindi naging maganda. Andun yung punto na parang ang dating ng decisions mo nasira yung stability mo. But guess what? Kaya nga inalog ng universe yun kasi pinapakita sa'yo na hindi stable talaga yung kinakatungtungan mo, yung pinanghahawakan mo. It is the way ng universe na pinapakita sa'yo, uy, umalis ka dyan, Capricorn. That's why you made those decisions para umalis ka doon. Kasi ending, kung babalikan mo, well, andoon na mapapansin mo, nga, buti lang pala wala na ako doon. Nagsaring company, lahat sila nagka-problema, nag-bankrupt. Parang ganyan, di ba? Or buti lang pala wala ako doon kasi nagka-problema sila. Nasisisi yung mga taong nandoon. So you can look at it as a blessing in disguise. Na yes, nasira yung mga diskarte mo, nasira yung stability mo, yung pundasyon mo, pero you still landed on your feet. In contrast do sa mga naiwan do sa pinanggalingan mo, hindi sila nakapag-prepare. Ang ending, nalulubog sila. Ang ending, namoblema sila. Caught off guard sila. At least yung sa'yo, kahit papano, planado. Na kumbaga na-force mo na pag nagkamali ka, ito yung pwede magiging kaganapan, ito yung kakalabasan, ito yung magiging outcome. Meron kang nagawa para kung babagsak pa man, hindi ganun kalakas yung impact. Diba? Ano ba yung, tingnan nga natin, na-curious na ako. Ano ba yung future na ikaw, justice and round and round? Alam mo, routine is also good. Yung kumbaga may sinusundan kang pattern, may structure. That's good kasi I like that. Kasi kung wala yon, good luck sa mga pinatayong bahay. Baka mamaya ngiwi-ngiwi yon. Or worse, yung tipong konting galaw, baka mamaya bumagsak. That's why there's structure, may frame. Pero the universe, with the card with the card of justice, you need to set yourself into balance. Okay lang magpahinga, Capricorn. Iba sa inyo kasi, extreme eh. Kung hindi nagpo-procrastinate, sobrang hyper naman sa trabaho. Yung procrastinate, sobrang yung di po nakahiga. Tapos, ano bang gagawin ko next? May ganito, paano yung ganyan? Ito yung plano ko. Kakaganon mo na kakaganon. Mamaya tulog na. So, gigising. Wala pa rin na. So, nawala yung pagiging productive. Iba naman, sobra namang galaw ng galaw. You're sacrificing naman your health. Nasa-sacrifice mo naman yung quality time mo kasama yung mga taong importante sa'yo. Yung quality time mo to build memories with the people that you love. Huwag ganon. Kasi importante din naman na meron boundaries yun. Choose from time to time. Kumbaga sa timba na nagpupuno, kung isang gripo,
palipat-lipat then from moment to moment to help you. Kasi kung hindi magiging balance, anything imbalance is problematic. 'Di ba? Parang sa katawan kapag kinulang ka ng sugar, masama. Pag sobra kang sugar, masama din. So, may dapat meron ka din. Parang ako, minsan, kasi mahilig ako magkape, share ko lang. As in, taong kape. So, before 3-in-1, Diyos ko, 4, 5, isang araw, 3-in-1. Yan, tamis, di ba? Bigla akong nagkaroon ako ng coffee maker. So, for the brewed coffee, di sarap. Mas prefer ko kasi sa brewed coffee, walang asukal. So, either creamer lang siya or fresh milk. Medyo naloka ako kasi may part na ihilo ko. Yung pa naman bumaba yung sugar ko, sobrang bumaba. So, bumibili akong candy. So, in a day, siguro magkakain ako ng at least isang candy to compensate kasi kailangan ko din sa katawan. So, same thing with your life. You need to set it into balance, kapatid. Hindi pwedeng sobrang asukal, hindi rin pwedeng kulang ng asukal. This is your physical environment. Ayan na nga. Ay ko sa'yo Anand tsaka finished symphony. Labas ka ng comfort zone mo. Andoon na yes, so dati kasi nung lumabas ka, nagkagulo-gulo Pero it was the intention of the universe. Tandaan mo naman that all things, sabi nga ni Apostle Peter, all things work together for good. There are blessing in disguise. Lumabas ka na. Please lang. Kasi sayang yung mga opportunity Hindi ka, kumaga, ando ka sa safe zone sa bahay, pero paano mo ma-enjoy yung beauty of nature kung nakanganga ka lang sa loob ng bahay, di ba? Paano mo masasagap yung sunshine kung puro kaharap mo is pader? You need to connect with the universe through nature. Kasi unfinished symphony Kung internally na-build mo na within your household yung mga kailangan mo i-build, paano yung external? Doon na babalik tayo sa balance. Sobrang liwanag na, Diyos ko. Good morning, Sunshine de la Cruz. With the card of the Anon, kailangan mo talagang kumbaga, explore. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kasi why? Pinepare na ng universe yung way Ano bang nakakatakot mo? Unknown? Kaya nga pinepare na ng universe Dadaan ka na lang Technically, parang highway lang yan. Lubak-lubak yan dati, inayos na para makadaan ka. Ikaw lang hinihintay na dumaan doon. Your emotional environment is the 5 of Swords, tsaka never-ending story. Okay, sige. Gets kita. May experiences ka na hindi maganda. So, some of you, sa inyo, iba sa inyo, inisip medyo traumatic yon. Iba iniisip na problematic yung mga experiences. Yes, history repeats itself. Pero ito yung challenge ng cards. 5 is about action. Ba yan? Mapa 5 is about the number of action. Ang sword kasi, air to. Symbol ng pag-iisip. History repeats itself if we will not learn from it. Nagkamali ka. Ano yung tanong dito ngayon? Ano yung tutunan mo? Ano yung naintindihan mo? Ano yung nag-cause ng maling decisions? That's why, sina-challenge ka ngayon na lumabas ng comfort zone mo because you are wiser. Mas marunong ka na. The story is not yet ending. Hindi dyan. Yung chapter kung nasan ka ngayon, it's just a chapter, hindi yan yung buong book. Time for you to explore and expand yourself. Ano ba kasing hopes and fears mo? Knight of Swords, tsaka New Life. So, takot ka sa, takot ka sa new challenges? Capricorn ka ba yan? Andoon yung tipo na
kalkulado mo na yung mga desisyon mo eh. Yes, understood tayo. Ultimo yung pagbarya, inayos yung barya, kailangan ayos-ayos. Minsan nag-aano kayo, ang tawag doon, hindi kasi ayoko gamitin yung term na yun. Basta yung na para masyado kayo meticuloso na lang. Masyado kayong gusto nyo pantay-pantay. Naka-arrange ng naka-arrange ng maayos yung lahat. Pero you cannot have new life kung hindi mo i-explore. Parang yung halaman lang yan. Hanggat hindi humihiwalay yung prutas mula doon sa puno, hindi siya maitatanim nakasama ng buto at hindi siya tutubo para isang bagong puno. Kailangan mo lumabas. Kailangan mong kumawala. Lumabas ka na, please lang. Kasi yung possible future mo is the Four of Swords tsaka Orphan. Ang dami naghihintay sa'yo. Hindi lang opportunities, but mga tao who will help you along the way. Kumbaga, well, ako ugali ko yun. Kumbaga, yung ginawa ko yun, kung una ko nagawa na ako yung kumawala, na-enjoy ko matuto mag-travel mag-isa, ang dami ko nakikilala mga tao along the way. Ang dami kong nakakasalumuha, mga connection na nabibuild ko, yung mga tipong um, pag dalhin mo ako sa Sagada, may kakilala ko. Dalhin mo ako sa Buntok, merong kakilala. Pumunta tayo ng Baguio, may kakilala ko. Daan tayo ng Tarlac, kumbaga ando na meron akong na-build na mga connections na. Kasi lumabas ako. Yun yung gustong paalala sa'yo ng universe. Hindi lang opportunities ang makikita mo, but new connections. And these new connections, well, be prepared. Kasi itong connections na to, gagamit ng universe to expand you more. Labas na, di ba? So I hope nakatulong yung reading sa'yo. Capricorn, tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, don't forget to click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Now, for private readings po, and spell works, kung gusto magpa-schedule, follow mo kay message sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link is sa description sa baba ng video natin. So Capricorn, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. Ang tandaan, please be safe and goodbye for now. Thank you.